At tayo tuloy-tuloy na po, minamahal, dadako na po tayo sa ating pag-aaral na banal na salita na ating pinangalapay ni Jesus. At bilang pagbibigay galang po sa banal na salita na ating pinangalapay ni Jesus, tayo muna po, minamahal, palandalan pong tumayo at narito pa akin ay binibigay pong pagkakataon sa ating beloved ordained preacher, Boy Kaloya. Amen. Praise God. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Po rin pong ating pinakamamalapang noon. God bless you po sa ating beloved preacher, beloved brother Lando. Magandang hapon na po. Mamaya naman, tayo may panandali ang manalangin. Upang minsan pa natin maunawaan ang kanyang mga banal na salita. Tayo po'y manalangin muna. Dakila't mapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ng aming pinakamamalapang ng Kristo, kan po'y napupuri, nagpapasalamat po kami, Malang Panginoon, sa dakilang pribileyo na pinagkaloob muli sa amin, Malang Panginoon, na kami po'y pinagkatipon-tipon mo muli, Malang Panginoon, upang sama-sama ka namin sambahin, sama-sama ka namin paglingkuran, Malang Panginoon, isang tanging kayamanan para sa amin, Malang Panginoon. Ang kami po'y narito, Malang Panginoon, sinasamba ang iyong dakilang pangalan, Malang Panginoon. Salamat po sa pagtanggap mo ng aming mga papuring awitin, pagtanggap mo ng aming pagsamba, Malang Panginoon. Salamat sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan, dakilang Diyos. At minsan papatawarin mo kami sa aming mga pagkukulang, mga pagkakamali. Idinadalangin po namin na pagpalain mo po yung mga banal na salita, dakilang Diyos. Patuloy po kayong mangusap sa bawat isa sa amin, Malang Panginoon. Tulungan mo kami na bawat salita mo, Malang Panginoon, ay pagyamanin namin sa aming mga puso, maitanim namin sa aming mga isip. Kung dumating, Malang Panginoon, pagkakataon na hindi na namin maririnig yung mga salita, ito po, Malang Panginoon, ay nakatanim na po sa aming mga isip at aming mga puso, Malang Panginoon. At aming sinasaway lahat ang gawa ng kalaban. Demons of unbelief and doubts, demons of hindrances, we bind up our darkness in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Palapakan natin na malakas ang ating pinakamamahalang Panginoon. Purihin po ang ating pinakamamahalapang maminamahalabang inihanda po natin ang ating pong pambungad na talata dito sa Deuteronomio, Kapitulo 8, talatang 2 hanggang 4. Mamaya italo natin ng 11 hanggang 14, tapos talo ng 17 hanggang 18. Maminamahal, ako po muna ay bumabati, nagpapaabot po ng taos pusong pagbati sa lahat ng mga minamahal natin mga manggagawa, sa ating mga beloved workers, sa lahat ng ating mga beloved preachers, sa ating mga beloved choir members, instrumentalists, sa lahat ng ating mga minamahal, mga kapatiran, beloved brethren, sa mga kapatiran natin na nanonood at sumusubaybay po sa ating banal na gawain, Luzon, Visayas, Mindanao, sa ating mga beloved webcast viewers, sa ating mga kapatiran sa ibayong dagat, sa abroad, maminamahal, na tayo po ang sinusundan sa ating banal na gawain. At malapang nagpapaabot din po tayo ng dobleng pagbati sa ating minamahal at paggalang sa ating minamahal at ginagalang na Evangelista Wilde Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God, our beloved pastor, sa lahat ng mga beloved children, the Almeida family, at sa patuloy natin pag-alaala sa mga hindi malilimutang aral ng ating beloved assistant pastor Lina C. Almeida, at ang pinakamataas na pagsamba, pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati ay para sa ating dakilang Diyos, sa ating pinakamamahal Panginoong Jesucristo. Sa malakas na palapak sa ating pinakamamahal Panginoon, maminamahal, praise the Lord. Tayo buksan natin ang ating mga nabanggit na talata, maminamahal, Deuteronomy 8, 2 hanggang 4. Talo natin ng 11 hanggang 14, tapos 17 hanggang 18. Dito po sa Deuteronomio Kapitulo 8, talatang 2 hanggang 4. At iyong alalahanin ang buong paraan na ipinatnubay sa iyo ng Panginoon mong Diyos itong 40 taon sa ilang upang kanyang mapangumbaba ka at subukin ka na maalaman kung anong nasa iyong puso, kung iyong gaganapin ang kanyang mga utos o hindi. At ikaw ay pinapangumbaba niya at pinapagdamdam kanya ng gutom at pinakain kanya ng mana na hindi mo nakilala ni nakilala ng iyong mga magulang upang kanya maipakilala sa iyo na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat bagay na nagmumula sa bibig ng Panginoon. 4. Ang iyong suot ay hindi naluma sa iyo, ni hindi namaga ang iyong paa nitong 40 taon. Sa 11, mag-ingat ka na baka iyong malimutan ang Panginoon Diyos sa hindi mo pagtupad ng kanyang mga utos at ng kanyang mga kahatulan at ng kanyang mga palatuntunan na kiniutos sa iyo sa araw na ito.
12, pagka ikaw ay nakakain at nabusog at nakapagtayo ng mabubuting bahay at iyong natahanan at pagka ang iyong mga bakahan at ang iyong mga kawan ay dumami at ang iyong pilak at ang iyong pinto ay dumami at ang lahat ng tinatangkil mo ay dumami, ay magmataas ang iyong puso at iyong malimutan ng Panginoon Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto sa bahay ng pagkaalipin. 17, at baka iyong sabihin sa iyong puso, ang aking kapangyarihan at ang lakas ng aking kamay ang siyang nagbigay sa akin ng kayamanang ito. Kundi, iyong aalalahanin ang Panginoon Diyos sapagkat siya ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ka ng kayamanan, upang kanyang papagtibayin ang kanyang tipan na kanyang isinumpa sa iyong mga magulang, gaya nga sa araw na ito. Amen. 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 Purihin pong ating pinakamamahal na Panginoon, maminamahal. Ang ating paksa, maminamahal, ay pamamagatan po natin to know what is in your heart. To know what is in your heart. Alam nyo, maminamahal, napakaganda ng plano ng ating dakilang Diyos. Kaya tayo, maminamahal, tinawag at maglingkod sa Kanya. Ang plano ng ating pinakamamahal na Panginoon, maminamahal, ay dalhin tayo sa langit. Makapiling siya magpakailanman. Kasi para sa Diyos, mga minamahal, para sa ating pinakamamahal na Panginoon, tayo po ang pinakatanging kayamanan niya. Tayo ang pinakatanging kagalakan ng Diyos. Kaya mga minamahal, kung ano man ang mga nararanasan nating pagsubok, kung ano man ang ating nararanasang hirap dito sa mundong ito, wala pa sa kalingkingan, mga minamahal, nadadanasin nating kaligayahan sa piling ng Diyos. Sabi ng ating malapastor, kahit nga pagputol-putulin tayo dito at gawing giniling, hindi natin kayang bayaran, tumbasan ang dakilang gantimpala ng Diyos na naghihintay sa atin sa langit. Kung sakali man, maminamahal, na nagtatamasa tayo ng mga pagpapala, gaya na napakinggan po natin, dumami ang ating ari-arian, nagkaroon tayo ng ginto, ng pilak, nakapagtayo tayo ng mga bahay, nagkaroon tayo ng maraming pag-aari, hindi mahalaga yan, maminamahal, iiwan natin yan. Yan ay consolation lang, maminamahal. Wala pa sa kalingkingan yan, sa naghihintay, nagantimpala natin sa langit. Kaya nga, maminamahal, pinahintulot ng ating pinakamamahal na Panginoon, ano man ang nangyayari sa buhay natin, ikaw man ay naghihirap, ikaw man ay naghihikahos, ikaw man ay nasa pagsubok, kung ikaw man ay nagtatamasa ng mga pagpapala, ikaw ay yumayaman, hindi ka kapos sa pangangailangan, marami kang pera, may sasakyan ka, malaki ang iyong bahay. Maminamahal, dito makikita ng Diyos, sabi ng Biblia, kung ano ang laman ng inyong puso. Yan ay pagsubok sa atin, maminamahal. Kung ikaw ay may trials, nasa pagsubok, tinitignan niya kung ano ang laman ng iyong puso. Kaya mag-ingat ka, mga minamahal, sabi ng Banal na Kasulatan, mag-ingat ka. Kasi baka subukin ka ng ating mahal na Panginoon, sabi ng Biblia, kung paano tayo'y sinubok ng mahal na Panginoon. Na mga unang mananampalataya, naranasan nila. Nawala silang makain. Naranasan nilang naglalakbay sila, maminamahal, walang mainom. Parang iniisip nila, maminamahal, na iniwan na sila ng mahal na Panginoon. Pero sinabi ng Biblia, pinahintulot ng Diyos yan para malaman niya ang laman ng iyong puso. Kung ikaw ay magrereklamo, kung ikaw ay karapat-dapat dalhin sa langit, diyan makikita ng mahal na Panginoon ang laman ng iyong puso. Pati sa panahon ng kasaganaan, sa panahon na ikaw ay pinagpapala, maminamahal, sabi, mag-ingat ka. Baka malimutan mo ang iyong Panginoon Diyos. Naglabas sa iyo sa Ehipto, ibig sabihin ng Ehipto, maminamahal, sa sanlibutan.
Hinango ka sa sanlibutan, tinanggal ka ng Diyos sa sanlibutan. Isa ka sa tagapagmana ng buhay na walang hanggan sa langit. Sabi ba kapag ikaw ay nakapagtayo ng malaking bahay, nagkaroon ng mga ari-arian, ng mga bakahan, nagkaroon ka ng maraming ginto ng pilak, malimutan mo ang ating mahal na Panginoon. Yan tinitignan ng Diyos ang laman ng iyong puso kung makakalimutan mo siya. Kaya kung nasa pagsubok man, nasa kahirapan, maminamahal, tandaan natin, tinitignan lang ng Diyos ang laman ng ating puso. Ang importante, kung sino ang karapat-dapat niyang dalhin sa langit. May pagsubok, may kahirapan, o pinagpapala, mga minamahal, patuloy kang maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sinabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, ang matuwid na Kristiyano, mga minamahal, dapat adjustable. Kailangan para kang vice grip. Kaya mo magigpit ng sinturon. Sabi ng Philippians chapter 4 verse 11 and verse 12, I know how to be abased, and I know how to be abound. Marunong akong mamuhay ng masagana, at marunong akong mamuhay ng salat. Kung walang pagkain, praise the Lord! Magpuri pa rin sa mahal na Panginoon. Pag pinagpapala, sumasagana, marami kang pagpaari, maraming pagpapala, marami kang pera, lalong dagdagan mo ang pagpupuri mo sa ating mahal na Panginoon. Consolation lang yan, mga minamahal, hindi yan ang totoong gantimpala. Iiwan natin yan. Ang sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, the wicked shall turn into hell, and those nations that forget God, ang mga masasama ay dadali niya sa impyerno. Pati ang mga taong lumimot na sa Diyos. Sino yung lumimot sa Diyos? Sino yung tinutukoy na and the nation that forget God? Yung mga taong nakatikim ng pagpapala. Mga Kristiyano nakatikim. Naranasan ang pagiging Kristiyano. Naranasan nilang maglingkod sa Diyos. Pinagpala. Sumagana ang buhay. Nakalimutan ang mahal na Panginoon. Tumingin sa material. Kaya dapat, mga minamahal, alalahanin natin palagi. Laging tinitignan ng Diyos ang laman ng ating puso. Amen? To know what is in your heart. Kung masagana ka, titignan niya kung kalilimutan mo siya. Kung ikaw ay walang makain na sa pagsubok, naglalakad, patungo sa gawain, pag uwi mo, wala pa rin pagkain, mga minamahal, magpupuri ka, iinom ka na lang ng tubig, magpupuri ka pa rin sa mahal na Panginoon, makikita niya karapat-dapat kang dalhin sa langit. Nakita niya ang puso mo na ikaw ay karapat-dapat. Amen? Kaya dito po sa banal na kasulatan, mga minamahal, ang sabi ng banal na kasulatan, what God wants to see us, what matter that will be. Ano ang nais makita ng Diyos, mga minamahal, ano man ang mangyari sa atin. Anong nais makita ng mahal na Panginoon sa atin, mga minamahal, kahit anong mangyari, lalo na sa ganitong panahon, mga minamahal, tandaan po natin, sa panahon natin ngayon, sa sitwasyon natin ngayon, walang permanente. Amen? Walang permanente. May trabaho ka ngayon, maaring bukas wala na. May negosyo ka ngayon, mga minamahal, maunlad, kinabukasan, bankrupt na. Pag nag-lockdown ang gobyerno, mga minamahal, bangkarote ka na. May hanap buhay ka, may trabaho ka, siman ka, o ano man ang hanap buhay mo, pag wala nang sumakay ng mga pasahero sa barko, dahil may virus, may quarantine, may lockdown, wala ka pa rin trabaho, matanggal ka sa trabaho dahil wala nang
wala nang biyahe. Kaya ngayon, nasa kalagayan tayong walang permanente, mga minamahal. Amen? Kinakailangan, mga minamahal, ang mga mananampalataya ay umanda. Marunong magigpit ng sinturon. Marunong mag-adjust. Gaya ng sinabi ni Apostol Pablo, I know how to be abased and I know how to be abound. Kasi may mga mananampalatayang hindi marunong mag-adjust, hindi marunong mag-igpit ng sinturon. Mainit lang sa Diyos pag pinagpapala. Mainit lang sa Diyos pag maraming laman ng pera, maraming laman ng bulsa, maraming laman ng refrigerator. Pero pag wala nang makain, nasa pagsubok na, mga minamahal, sinisisi pa ang Diyos. Nagmumukmok, nagmamaktol, ayaw nang dumalo. Tapos sasabihin nila sa malapang noon, kung totoong nasa Diyos ako, totoong naglilingkod ako sa malapang noon, ba't nagkaganito ang buhay ko? Hindi nila alam, mga minamahal, tinitignan lang ng Diyos ang laman ng iyong puso. Ang goal natin dito, mga minamahal, hindi yung kasaganaan, hindi yung material na bagay. Ang goal natin dito yung makapiling ka ng Diyos sa langit. Ang importante sa atin ay langit. Dito, ang nais ng ating malapang no, what God wants to us, what matter that will be. Ano ang nais ng malapang noon? Sabi, be content. Maging kontento ka, mga minamahal. Amen? Kung anong meron ka ngayon, darating ang araw, mga minamahal, pag nagkaroon ng tinatawag na one world, one government, one religion, lahat ng sobrang ari-arian mo kukunin. Lahat ng sobrang mong pag-aari kukunin nila. Isi-sequester nila, mga minamahal. Bibigyan ka lang ng sapat na pagkain para sa isang araw, susuplayan ka araw-araw. Unti-unti, mga minamahal, at pagdating ng araw, kontrolado na nila ang ekonomiya, kontrolado na nila, mga minamahal, ang lahat ng mga pangangailangan ng tao. Darating ang araw, hindi ka nasusuplayan ng pagkain pag hindi ka magpatatak ng 666. Hindi nabibigay yung pagkain mo. Una, maganda pa, rasyon. Kaya nga, kita nyo, bakit may mga tinatawag na ayuda? Galing sa Malacanang, 8,000. Pagdating din sa mayor, naging 5,000. Pagdating sa barangay, naging 3,000. Pagdating sa tao, yung 3,000, 3,000 na lang. 3 sardinas na ligo. Sinasanay tayong suplayan dahil yan ang tinatawag na dry run. Darating ang araw, lahat mayayaman, sabi mayayaman, mahihirap, malalaki, maliliit, nasa kapangyarihan, mga hari, mga presidente, ay bibigyan ng tatak ng 666 upang wag silang makabili at hindi sila makapagbenta, hindi makapag-travel, hindi sila, mga minamahal, makapanghuli ng isda, hindi makapagpa-enroll sa eskwelahan, hindi sila makapag-withdraw ng pera sa bangko. Pero pag nagpatatakan ng 666, sabi rito, mga minamahal, sa kanilang articles, sa 16 articles, mga minamahal, sabi rito sa pang-13 16 articles, mga minamahal, na ibinigay nitong beast. So, sa number 13, sabi, poverty shall be revealed for a better life in all countries according to the number. Ang kahirapan ay mawawala, mapalitan ng better life, ng tinatawag na successful life, prosperous, pinagpala,
Pero sabi ng Biblia, kinakailangan meron kang number. Ito yung 666. Mangyayari yan, mga minamahal, kaya tayong mga Kristiyano, dapat makontento tayo. Amen? Sinabi ng banal na kasulatan, wala tayong dinalang anuman. Babalik din tayo sa Diyos na walang dala. Kasi pagdating mo sa langit, kumpleto ka na. Hindi mo na kinakailangang magdala. Ano pang kailangan dali mo ron, mga minamahal? Bahay? Kung bahay mo dito, mga minamahal, ay 3-story lang. Pagdating sa langit, mansyon. Anong kailangan mo? Pera. Pagdating sa langit, hindi na mabibili ang pera, wala nang value. Anong kailangan mong material? Ang kalsada doon, ginto. Ang mga haligi, ang mga pader, ay mga diamante, brilyante, krisolito, topasyo, mga mamahaling bato. Wala ka ng pangailangan dahil isipin mo lang kung anong gusto mong kainin, biglang lalabas. Hindi ka na mamamatay, hindi ka na magkakasakit, hindi ka natatanda. Age is just a number. Wala ka ng ibang hahanapin pa, wala ng pinakamasayang lugar, pinakamimithi ng lahat ng mga tao, mga minamahal, yung mapunta sa langit, sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya kapag hindi ka kontento, mga minamahal, tignan yung mga ibang mga mananampalataya. Hindi sila kontento. May kabuhayan na, marami ng pera, pero bakit hindi pa nila magawa ng mag-for good? Amen? Hindi pa nila mag-for good. Ibig sabihin, nandito tayo sa tinatawag na crucial moment. Nasa gipit na kalagayan tayo ngayon. Talagang iipitin ka ng dyablo. Pipilitin kang magpatatak ng 666, gigipitin ka. Kaya yung baksin, mga minamahal, nagawa mong magpabaksin for material things, lalo kang magpapatatak ng 666. Kasi diyan makikita ang laman ng iyong puso. Amen? Kung kontento ka, maminamahal, sabi may pagkain ka, may inumin ka, masiyahan ka na. Lumabas tayong walang dala. Babalik din tayong walang dala. Dapat be content. Sabi rito sa 1 Timothy chapter 6, verse 7 up to 11, italo natin ng 17 hanggang 19. Huwag tayong umasa, maminamahal, sa ibinigay ng Diyos. Lahat ng mga galing sa atin, lahat ng mga taglay natin, tandaan po natin, sabi, mag-ingat ka. Baka pag ikaw ay nakapagtayo ng bahay, baka dumami ang iyong pilak, ang iyong ginto, dumami ang iyong kawan, ay makalimutan mo ang mahal na Panginoon Diyos na siyang nagbigay sa iyo. Siya ang nagbigay sa iyo ng lakas ng ito, lahat ng bagay na ito. Baka, sabi, baka ikaw ay magpakasama at isipin mo na galing sa iyong lakas, galing sa iyong pagsusumikap ang mga material na bagay na ito at malimutan mo ang Panginoon Diyos. Sabi, siya ang nagbigay ng lahat ng ito sa iyo. Siya ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang makamtan mo yan. Nagbigay ng kalakasan, kaya ka nakapagtrabaho at meron kang mga material na nasa iyo ngayon. Pero dapat, mga minamahal, huwag kang umasa sa ibinigay, kundi umasa ka dun sa Diyos na nagbigay. Amen? Dapat umasa ka sa nagbigay, hindi doon sa ibinibigay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pagkasama mo ang Diyos, pag umasa ka sa nagbibigay, hindi ka mawawalan ng bibigyan, maminamahal ng ibibigay sa iyo dahil nasa sa iyo ang pinagmumulan ng lahat ng bagay, ang Diyos na nagbibigay. Pero pag umasa ka sa binibigay niya, makikita niya ang laman ng puso mo na isa kang materialistic. Basahin po natin ang 1 Timothy chapter 6, verse 7 up to 11. Talo natin ng 17 hanggang 19. Dito po sa 1 Timothy chapter 6, 7 up to 11, 17 up to 19, sabi po, sapagkat wala tayong dinlang anuman sa sanlibutan, at wala rin man tayong mailalabas ng anuman. Ngunit kung tayo may pagkain at pananamit, ay masiyahan na tayo doon. Datapat ang mga nagsisipagnasang yumaman
ay nangahulog sa tukso at silo at sa maraming mga pitang hangal at nakasasama na siyang naglulubog sa mga tao sa kapamakan at kamatayan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan, na sa pagnanasa ng iba ay nangasinsay sa pananampalataya at tinuhog ang kanilang sariling maraming mga kalumbayan. Datapat ikaw, o tao, ng Diyos, tumakas ka sa mga bagay na ito at sumunod ka sa katwiran, sa kabanalan, sa pananampalataya, sa pag-ibig at sa pagtitiis, sa kaamuan. Dito po sa 17. Ang mayayaman sa sanlibutan ito ay pagbilinan mo na huwag magsipang pagtaas ng pag-iisip at huwag umasa sa mga kayamanang di na nananatili, kundi sa Diyos na siyang nagbibigay sa ating ng sagana ng lahat ng mga bagay upang ating ikagalak. Na sila'y magsigawa ng mabuti, na sila'y magsiyaman sa mabuting gawa, na sila'y maging handa sa pamimigay, maibigin sa pamamahagi, na magtipon sa kanilang sarili ng isang mabuting kinasasaligan para sa panahong darating, upang sila'y makapanangan sa buhay na tunay na buhay. Amen. Amen. Everybody shout amen. Yan po, maminamal, ang dapat po natin gawin. What God wants to see us. Anong nais ng ating mahal na Panginoon, maminamahal, na makita sa atin? Makita niya ang laman ng ating puso. Sabi, be content. Maging kontento ka. Meron kang pagkain, meron kang inumin, meron kang damit, masiyang ka na yan. Kasi kung hindi ka maging kontento, mga minamahal, hindi mo i-mindset sa isip mo, lalo na sa crucial na ganitong kalagayan, tandaan po natin, mga minamahal, gagawin lahat ng Antichrist. Gagawin lahat, mga minamahal, ng bis. Ang lahat ng paraan para matatakan ka ng 666. Amen? Tignan niyo, mga minamahal, yung ginagawa sa atin ngayon, talagang kahit ayaw mo eh. Kahit ayaw mo, talagang mapipilitan kang tumanggap ng baksin kahit ayaw mo. Paano hindi ka mapipilitan? Sabi, hindi yan mandatory. Yan ay free will. Yung gusto niyo lang. Tapos tatanggalin ka sa trabaho pag wala kang baksin. Hindi yan mandatory. Yung lang gusto. Hindi ka papasukin sa mall. Hindi ka makapunta doon sa fast food. Nung anong araw yun? Huwebes yata. Pumunta kami ni brother. May binili kaming ink para sa computer ng brother Paulo. Nagutom kami. Hindi pa kami kumain mula umaga. 3:00 na, hindi pa kami nagtatangalian. Sabi namin, doon tayo sa talagang mabubusog tayo. Doon sa bottomless na kainan. Yung eat all you can. Doon tayo sa inasal. Pinauna ko na siya. Sabi ko, murder ka na para pagdating doon, kakain na lang tayo. Mamaya, pagbalik niya, mga minamal kung paano siya umalis ng malungkot dahil gutom na. Pagbalik, mas malungkot pa sa itsura niya nung naghiwalay kami kasi hindi siya pinapasok, hinahanapan ng baksin. Pero sabi nila, hindi mandatory. Sabi nila, kung ano lang gusto mo. Hindi mandatory, pero anong ginagawang gano'n? Hindi ba mandatory yan? Hindi ka pwedeng kumain. Hindi ka pwedeng pumunta sa mall. Hindi ka makapasok sa trabaho. Anong klaseng batas yan? Wala na yung freedom of religion. Wala na yung constitution. Wala na yung freedom ng minamahal na ang tao'y may kalayaan. Freedom of choice. Freedom of expression. Yan ang sinasabi ko, maminamahal, kailangan maging kontento tayo. Yan ay dry run na Antichrist. Darating ang araw, maminamahal, yung baksin na yan, dyan na ilalagay ang 666. Be content, maging kontento ka, may pagkain ka, may inumin ka,
Masyan ka na. Sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, hope for the best, but prepare for the worst. Lagi mong ianda sa sarili mo kung ano man ang mangyayari. Pag hindi ka nakahanda dyan, mga minamahal, sabi mo, hindi ako makakain. Saan ba makakakuha ng baksin? Saan ba magkaroon ng vaccine ID? Ay yung iba makakain lang sa mall, makapasok lang sa mall, kahit hindi naman talaga importante. Yung mga ibang mga kapatiran nga, makapunta lang sa ibang bansa, makapaglibot lang sa iba't ibang bansa, tatanggapin nila yung vaccine. Paano kung 666 na yan? Sabi ng banal na kasulatan, maraming mga mananampalataya, mga minamahal, darating ang araw, hindi nila namamalayan na nalagyan sila ng 666. Hindi mo namamalayan. Wala kang kaalam-alam, nalagyan ka na pala ng 666. Iniisip mo, ano kaya yun? Kailan ako nagpalagay? Hindi ko natandaan. Yung pala yung kakatanggap mo ng baksin. Naturukan ka na pala ng 666. Hindi natin alam kung saan ipinasok yan. Sa first dose, second dose, booster, grower, starter, ginagawa kang pansabong. Anong benepisyo, maminamahal ng baksin? Anong benepisyo? Pag nabagpabaksin ka, pwede ka pang mahawa. Pag nabaksin ka, maminamahal, lalong nakakahawa ka. Pag nagpabaksin ka, ang mga tao nagpabaksin, hindi pa rin ligtas sa lockdown. Hindi ka pa rin exempted sa quarantine. Anong benepisyo? Wala rin. Inuto lang ang tao. Inuto lang tayo. Paano maminamahal kang pag ang epekto ng baksin? Katulad yung nakasulat sa Revelation chapter 16 verse 1 and 2. Darating ang araw, after 2 years, 3 years, epekto yan, hindi yan karakadaka epekto. Kung mayroon mang umepekto ng karakadaka kasi mahina ang immune system ng mga karakadaka na matay. Pero yung mga malalakas ang immune system, paano after 2 years? After 3 years, yun epekto yan. Samantalang wala namang benepisyo, ang benepisyo mo lang, pwede kang kumain sa fast food, pwede kang makapag-travel. Pero sa health protocol, walang benefits. Pwede ka pa rin magkasakit. Meron nga, karakadaka na matay. Isang parokya ng simbahan doon sa Cebu. Mga pare, sabay-sabay nagpabaksin. Pagdating ng linggo, walang misa. Bakit? Sabay-sabay namatay yung 12 pare. Nagpabaksin. Anong benepisyo? Kaya yan, mga minamahal, ay patunay lang na talagang malapit na. Amen? Huwag tayong padaya. Sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, hindi tayo hangal sa kanilang mga lalang. Hindi tayo bilang mga mananampalataya. Sabi ng 2 Corinthians chapter 2, verse 11, huwag tayong maging hangal sa kanilang mga lalang. Dahil darating ang araw, mga minamahal, pag hindi ka kontento, hindi ka kontentong nasa bahay lang, pwede ka namang umorder. Meron namang umorder ka na lang, mga minamahal, through cellphone. Ang pagkain. Pero yung iba, hindi kontento. Nagpabaksin dahil gusto makapasok sa mall. Nagpabaksin para makapagtinda, makapagnegosyo. Nonsense. Nagpabaksin para makapag-travel. Kaya sabi ng banal na kasulatan, be content. Ninanais ng ating mahal na Panginoon, maminamahal, maging handa po tayo. Hindi ko sinabi na lahat ng mga nagpabaksin wala ng pag-asa. Hindi ko sinabi dahil tayo mga anak ng Diyos, mas makapangyarihan tayo kaysa dyan sa baksin.
Kayang matunaw yan sa panalangin. Amen? Ang sinasabi ko, minamahal, kung ano ang laman ng iyong puso. Pag nakita ng Diyos ang laman ng iyong puso, ipinaintulot ng ating mahal na Panginoon ang mga ganitong senaryo, ang ganitong mga pangyayari. Sabi, upang malaman niya ang laman ng iyong puso. Sabi ng nabasa natin sa Deuteronomy chapter 8 verse 2. Upang makita niya ang laman ng iyong puso. Upang papakumbabain ka niya. Upang ipaalam sa iyo na hindi lamang ang tao nabubuhay sa literal na pagkain, sa tinapay, kundi ang bawat tao ay nabubuhay sa bawat salita na namumutawi sa bibig ng Diyos. Ang pagkain natin, mga minamahal, ay ang salita ng Diyos. Amen? Sinabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, Fill our heart with the Word of God. Punuin mo. Punuin mo ng salita ng Diyos ang iyong puso. Kasi pag punong-puno ng salita ng Diyos ang puso mo, maminamahal, busog na busog ka. Kahit magkaroon ng kagutom, kahit magkaroon, maminamahal ng mga kahirapan na yan, bawal kang papasukin sa mall, anumang mga fast food, hindi ka makapasyal. Sabi ng Biblia, maminamahal, sabi ng Psalms 107 verse 9, for He satisfy the longing soul and filleth the hungry soul with goodness. Bubusugin ka ng ating mahal na Panginoon ng masayang puso. Sasapatan niya, maminamahal, ang iyong pangangailangan. Hindi mo kailangan, maminamahal, ang baksin. Amen? Sinabi ng banal na kasulatan, maminamahal, titignan niya ang laman ng inyong puso. Ibalik natin sandali, maminamahal, itong Deuteronomy chapter 8, verse 2 and verse 3. Maminamahal, kaya kailangan natin punuin ng mga salita ng Diyos ang ating mga puso upang, maminamahal, tayo po'y mapuspos ng tinatawag na satisfaction, ng contentment. Pag punong-puno ka ng salita ng Diyos, kontento ka. Satisfy ka. Ano kung hindi ka makalabas? Pwede kang umorder. Amen? Habang ikaw ay nakadikwatro sa bahay mo, pipindutin mo lang yung cellphone mo, may darating sa'yo, kakatukin ka na, kailangan lang, maganda ka ng pera. Natural, may bayad yun. Pero hindi mo na kailangan pumunta ka sa mall, pumunta sa mga fast food. Tapos pag hindi ka bigyan ng paintulot na pumasok sa mall, tanggapin mo na yung vaccine. Paano kung nalinlang ka ng dyablo? Na isa sa mga vaccine na itinurok sa iyo, mayroon ng microchip. At tulad sa Santa Cruz, Zambales, maminamal, mayroon doon, hindi ko lang alam kung Kristiyano na o hindi pa. Kakapaturok lang ng booster. Nung tinignan nila, maminamahal, yung cellphone pala, mayroon, makikita pala dyan yung meron dyan na, may na-install dyan na makikita yung laman ng itinurok na booster. Nakita nila meron ng barcode. Nakita nila sa cellphone, may barcode na. Ibig sabihin, 666 na yun. Kaya sabi ng Biblia, mag-ingat, mga minamahal. Tayo mga Kristiyano ay hindi hangal sa kanilang mga lalang. Be wise as a serpent. Be harmless as a dove. Kung ang layunin mo makapasyal lang, huwag ka nang magpabaksin. Kung alayunin mo kumain lang, huwag ka nang magpabaksin. Maging kontento ka. Amen? Kahit hindi tayo makaalis ng bahay, kahit dito lang tayo, mga minamahal, huwag lang tayo magpabaksin. Anytime, babalik na ang ating pinakamamahal na Panginoon. Dito sa 2 Corinthians chapter 2, verse 11, may mga Kristiyano na hindi nila mamamalayan na naturukan na sila ng 666. Sabi, maging maingat tayo, mga minamahal, sapagkat hindi tayo hangal sa kanilang mga lalang. Kaya libasahin muna natin, mga minamahal, itong Deuteronomy 8,
verse 2 and 3 at mamaya dito sa 2 Corinthians 2:11. Dito po sa Deuteronomio, Kapitulo 8, talatang 2 hanggang 3. At iyong aalalahanin ang buong paraan na ipinatnubay sa iyo ng Panginoon Diyos nitong 40 taon sa ilang upang kanyang mapagumbaba ka at subukin ka na maalaman kung ano ang nasa iyong puso, kung iyong gaganapin ang kanyang mga utos o hindi. At ikaw ay pinapangumbaba niya at pinapagdamdam kanya ng gutom at pinakain kanya ng mana na hindi mo nakilala, ni nakilala ng iyong mga magulang, upang kaya maipakilala sa iyo na hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat bagay na nagmumula sa bibig ng Panginoon. 2 Corinthians. Dito po sa 2 Corinthians chapter 2 verse 11, upang wag kaming malamangan ni Satanas, sapagkat kami ay hindi hangal sa kanya mga lalang. Amen. 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 Huwag tayong maging mangmang, maminamahal, sabi ng Biblia, upang hindi tayo mapaglamangan ni Satanas, sapagkat hindi tayo mga mangmang sa kanyang mga lalang. Hindi tayo hangal. Hindi tayo ignorante. Hindi tayo kahapon lang naging Kristiyano, mga minamahal. Tayo matatagal ng mananampalataya. Huwag tayong maging hangal sa lalang ng dyablo, mga minamahal, sabi ng Biblia. Titignan niya ang laman ng inyong puso. Sabi rito, mga minamahal, makikita niya, ikaw ay ipinagdamdam niya ng gutom at pinakain niya ng mana upang makilala mo at makilala ng iyong mga magulang upang kanyang maipakilala sa inyo na hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat bagay na nagbumula sa bibig ng mahal na Panginoon. Ang mana from heaven ngayon, maminamal, yung pagkain ng mga Israelites noon na galing sa langit, yung amog, yung mana, na pag niluto nila nagiging masarap na pagkain, ito ngayon yung salita ng Diyos. Amen? Hindi na literal na pagkain, ito ng Word of God. Magkaroon man ng kagutom, magutom ang mga tao sa ibang mundo, sa iba't ibang bansa, hindi ka magugutom sapagkat nasa sa iyo ang salita ng Diyos. Ang pagkain ng salita ng Diyos, maminamal, hindi lamang kaluluwa mo ang binubusog, kayang busugin, pati ang iyong pisikal. Tignan niyo mga minamahal, ating beloved evangelist, paano nakasurvive na nag-ayuno ng 90 days? Makita niyo mga pastor, nung nag-fasting ng 90 days, parang kunti lang ang nabawas sa katawan. Diyan ipinakikita na hindi lamang nabubuhay ang tao sa pagkain, kundi sa bawat namumutawi sa bibig ng mahal na Panginoon. Sino mabubuhay sa 90 days? Fasting ang mahal na pastor, 90 days. 40 days, ilang beses. Kami mga preacher, naranasan namin mag-ayuno ng mahaba bago kami naging preacher. Paano kami na-survive? Paano kami nabuhay na walang pagkain? Nagbabasa lang kami ng Biblia. Ang mana from heaven noon, ito yung Word of God sa ngayon. Ang sabi ng John chapter 6 verse 27, magsigawa kayo ng pagkain hindi napapanis, yung tatagal sa buhay na walang hanggan. Ito ang salita ng Diyos. Ito ang pagkain hindi napapanis. Ito yung pagkain, mga minamahal, na tatagal hanggang sa buhay na walang hanggan. Ang sabi ng Deuteronomy 11 verse 18, mag-imbak ka. Invest with your heart. Mag-imbak ka ng salita ng Diyos sa puso mo. Darating ang araw, magkakaroon ng famine. Sabi ng Amos chapter 8 verse 11 and 12, magkaroon ng famine. Hindi sa pagkain, hindi sa inumin, magkaroon ng famine. Magkaroon ng kagutuman at kauwawan sa salita ng Diyos. Ngayon, malaya natin napapakinggan. Minsan nagsasawa na tayong pakinggan, gaya ng mga Israelita. Nung sila'y kumakain ng mana, nagsawa sila, mga minamahal, nagreklamo sa Diyos. Sabi nila, suyang-suya na kami sa manang ito. Halos, hindi na namin maisubo ang mana.
Kaya nagalit ang Diyos sa kanila, mga minamahal. Nagpadala ng karne ang mala Panginoon, ng ibon, ng pugo. Kumain sila ng sagana, pero habang sila'y kumakain, mga minamahal, sinabi ng Biblia, sila'y pinurusa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? At tayo, mga minamahal, huwag mong pagsawaan ang salita ng Diyos ngayon. Darating ang araw, pag nagkaroon ng kagutom, nagkaroon ng kauwawan sa salita ng Diyos, hahanapin mo, pupunta ka sa iba't ibang simbahan, pupunta ka sa iba't ibang mga gawain para pakinggan ang salita ng Diyos. Wala ka nang mapapakinggan. Ang mapakinggan mo, subukan mong magsimbang ngayon, mga minamahal, mapakinggan mo, politika. Subukan mong magsimba doon sa ating kinagis ng radio, mapakinggan mo ang sermon ng pare kung sino dapat iboto at sino dapat hindi iboto. Hindi word of God. Pagdating po, mga minamahal, ng 666, pag nagkaroon ng one word, one government, one religion, hanapin mo ang salita ng Diyos. Pupunta ka sa mga malaking simbahan, maraming tao, sumasamba, nagsisimba sila. Aabangan mo ang salita ng Diyos. Pero kapag napakinggan mo na yung nangangaral, yung mga dating mga preacher, mga minamahal, nang naniniwala na tatlo ang persona ng Diyos. Yung mga preacher na nagtuturo na si Kristo'y tao. Pupunta ka doon sa mga ganung simbahan, mga nagtuturo dati ng Biblia. Nagtuturo, mga minamahal, si Kristo'y propeta lang. Mapakinggan mo sila, mga minamahal, dati, dala-dala nila ay salita ng Diyos. Dati, nagtuturo ng salita ng Diyos. Pag napakinggan mo silang mangaral, mga minamahal, hindi na word of God ang dala. Ang sasabihin nila, maniwala kayo. Maniwala kayo dito sa the great impostor, religious impostor. Yung hayop. Sasabihin niya, kapag kayo'y naniwala sa beast, maniwala kayo doon sa Antichrist, sabi niya, kayo'y sasagana. Makuha nyo lahat ng gusto nyo. Marami silang ipapamangako para matanggap mo. Kasi sa simula, within 3.5 years, hindi talaga mandatory pa. Voluntaryo pa rin. Yung gusto lang, ang tumanggap ng 666, gusto pa lang. Pero pag sa mga nalalabing oras, 1 year, 6 months na lang ang natitira, gagamitan niya na ng dahas. Mandatory na, maminamahal, gigipitin ka na. Hanggang sabi, pupugutan ng ulo ang hindi magpatatak ng 666. Kung maari, i-torture ka, magpatatak ka lang ng 666. Pero during mga 2 years, 1 year, wala pa, hindi pa mandatory. Mapapakinggan mo sa mga simbahan. Gagayumahin ka, ibig sabihin, lahat ng mga magagandang pangungusap, ipapangaral ng mga nagtuturo na si Kristo'y tao. Ituturo ng mga tao nagtuturo na si Kristo'y tao lang, propeta lang. Mga nagtuturo na tatlong persona ng Diyos, magtuturo sila sa mga simbahan. Mga minamahal, hindi na si Kristo ang itinuturo, kundi yung Antichrist na. Sasabihin nila na mabuti ang Antichrist. Mabuti ang 666. Kung gusto nyo sumagana, gusto nyo magkaroon ng kapayapaan, tanggapin nyo ang 666. Ganun ang ituturo. Ganun, mga minamahal. Kaya nga, habang may pagkakataon pa, pakinggan natin anong gagawin natin. Ano ang dapat natin gawin, mga minamahal, para makita ng Diyos, mga minamahal, nakarapat dapat ka sa rapture ngayon. Amen? Sabi rito, mga minamahal, basahin natin muna ang Deuteronomy 11:18, mag-invest ka na ng salita ng Diyos. Mamaya, sabi ng Amos, 8:11 hanggang 12, hahanapin mo ang salita ng Diyos, wala na. Wala ka nang mapapakinggan. Lalaboy ka parot parito. Tatawid ka sa dagat. Pupunta ka sa ibayong dagat. Pupunta ka sa iba't ibang panig ng mundo. Mapakinggan mo ang salita ng Diyos. Wala ka nang mapapakinggan kahit mag-abroad ka pa. Pag nag-reign ang one government, one religion, magkakaroon ng tinatawag na one world, one government, one religion, wala nang salita ng Diyos. Ang mga ngaral na mga
preacher, ipapangaral nila ay 666. Mabuti ang Antichrist. Kaya sabi rito, Deuteronomy 11:18, at mamaya basahin natin, Amos 8:11 hanggang 12. Dito po sa Deuteronomio Kapitulo 11, talatang 18. Kaya't inyong ilalagak nitong aking mga salita sa inyong puso at sa inyong kaluluwa, at inyong itatali na pinakatanda sa inyong kamay at magiging pinakatali sa inyong noo. Amos 7:11 hanggang 12, narito, ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoong Diyos, na ako'y magpapasapit ng kagutom sa lupain. Hindi kagutom sa tinapay o kauhawan man dahil sa tubig, kundi sa pagkarinig ng mga salita ng Panginoon. At sila'y magsisilaboy sa dagat at dakat, at mula sa hilagaan hanggang sa silanganan. Sila'y magsisitakbo ng parito upang hanapin ang salita ng Panginoon at hindi masusumpungan. Amen. 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 Magsisilaboy ka, hahanap ka ng salita ng Diyos. Kung maaari, mag-abroad ka. Tatawid ka sa ibayong dagat. Mula sa silangan, pupunta ka sa kanluran. Sabi, pero hindi mo masusumpungan. Kaya bang narito ang salita ng Diyos? Sabi ng Deuteronomy chapter 11 verse 18, invest. Mag-invest ka ng salita ng Diyos sa iyong puso. Pag naitatak na sa isip mo yan, nandun na nakatanim na sa puso mo na yan, kahit wala ka nang mapakinggan salita ng Diyos, mga minamahal, lalo na minememorize mo. Sabi, bulay-bulayin mo araw at gabi. Huwag mong kalilimutan ang kanyang mga salita. Yan ang magpapalakas sa iyo. Yan ang magbibigay sa iyo ng inspirasyon na manatiling maglingkod sa Diyos. Amen! Pero pag wala kang salita ng Diyos sa puso mo, hindi ka lang papasukin sa mall. Naku, asan ba may tatakan dito? Hanapin mo na yung tatakan ng 666. Tatak lang naman yan eh. Nagpapatato nga ako eh. Tatak pa kaya? Tandaan nyo, iba yung tato sa tatak. Amen? Ang tato, kasalanan lang yan. Pero yung tatak, walang hanggang kasalanan yan. Wala nang kapatawaran yan. Isinanla mo na ang kaluluwa mo kay Satanas. Amen? Kaya, ang nais ng Panginoon, sabi, what God wants to see us, maging kontento ka. Punuin mo ng salita ng Diyos ang puso mo. Invest with your heart. Ibaon mo. Mag-imbak ka ng salita ng Diyos sa puso mo. At pangatlo, sabi ng Banal na Kasulatan, trust God in every circumstances. Magtiwala ka sa Panginoon. Tandaan nyo, mga minamahal, hindi tayo pababaya ng ating Panginoon. God is so wise to be mistaken. God is so good to be unkind. Hindi ito parusa sa atin, mga minamahal, marunong ang Diyos. Sabi, God is so wise to be mistaken. Hindi siya pwedeng magkamali. Bakit pinahintulutan niya yan? Hindi siya mangmang para magkamali. Amen? God is too wise. Napakatalino ng Diyos. May layunin siya. Tinitignan niya kung ano ang laman ng puso mo, kung sinong karapat dapat dalhin sa langit. God is so good to be unkind. Napakabuti ng Panginoon, mga minamahal, upang suklian tayo ng masama. Naglilingkod tayo sa Kanya, tapos ganito igaganti niya sa atin, hindi. Sa bawat pagsubok na dumarating sa atin, sabi ng Banal na Kasulatan, may naghihintay na malaking gantimpala sa atin. Kaya magtiwala ka, sabi ng Biblia, trust God in every circumstances. Sabi dito sa Psalm 62 verse 8, maminamahal, sabi rito, magtiwala kayo sa Kanya sa buong panahon. Kayong mga bayan, buksan nyo ang inyong mga puso sa harapan niya. Ang Diyos natin ay kanlungan natin. Basahin natin dito sa Psalm 62 verse 8. Dito po sa awit, chapter 62, verse 8. Magsitiwala kayo sa Kanya ng buong panahon, kayong mga bayan. Buksan ninyo ang inyong dibdib sa harap niya. Diyos ay kanlungan sa atin. Amen. Sa Hebrews 6:10. Po, Hebrews 6:10. dito po, Hebrews. Sa Isjis. Dito po sa Hebreo, Kapitulo 6, talatang 10. Sapagkat ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang inyong gawa
at ang pag-ibig na inyong pinakita sa kanyang pangalan. Sa inyong paglilingkod sa mga banal at hanggang ngayon nagsisipaglingkod kayo. Amen. 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 Hindi ligo ang Diyos, maminamal, upang suklian tayo ng ganitong kahirapan. Amen. Hindi liko ang Diyos, maminamahal, para tayo pahirapan ng ganito. Ito'y ipinaintulot ng ating mahal na Panginoon para ang isip natin, hindi po, mga minamahal, magayuman ng mundo. Hindi tayo masilaw ng ganda ng sanlibutan. Pinaintulot niya yung kalagayan natin dito ngayon sapagkat mawawala tayo sa mahal na Panginoon kung hindi niya gagawin ito. Mawiwili tayo sa ganda ng sanlibutan. Ang sanlibutan ay punong-puno ng kahali-halinang tukso ng kasalanan. Kaya pahintulutan niya mangyari yan para hindi ka magayuma, hindi ka mawili sa mundo. Ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang ating mabubuting gawa. May layunin siya. Magtiwala ka lang. Sabi, magtiwala ka lang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa buong panahon, kayong mga bayan niya, buksan niyo lamang ang inyong mga puso sa harapan niya upang makita niyo na ang Diyos ang ating kandungan. Amen. Kaya mga minamahal, sinasabi ko nga sa inyo, palagi, minsan sa isang pagtitipon natin, magaganap ang rapture. Hindi na tayo aabutan ng tatakan ng 666. Bago magkatatakan ng 666, wala na tayo. Kaya laging ganito, mapapakinggan yung mga mensahe para maging handa tayo, anumang oras, anumang araw, bumalik ang ating mahal na Panginoon. I-mindset nyo na sa isip nyo na hindi tayo taga rito. I-mindset nyo, maminamal, na uuwi na tayo sa langit. I-mindset natin sa isip natin, mga minamal, na anytime mag-take place ang rapture. At ito, mga minamahal, ay first trip lang, walang second trip, walang third trip. Pag naiwan ka, babay ka na. Sorry na lang. Hindi, wala nang bibigay sa iyong pagkakataon. Ang pagkakataon mo na lamang, huwag kang magpapatak ng 666. Magpapugot ka na ng ulo. Huwag ka lang magpatatak ng 666. Dito sa uling talata, unang hari 8:61, sabi rito, tinitignan niya lamang maminamal kung sakdal ang ating mga puso. Kaya lahat ng ito'y pinahintulot ng ating mahal na Panginoon. Uling talata, 1 Kings 8:61. Dito po sa 1 King, chapter 8, verse 61, kaya't maging sakdal nawa ang iyong puso sa Panginoong nating Diyos, na magsilakad sa kanyang mga palatuntunan at ingatan ang kanyang mga utos gaya sa araw na ito. Amen. 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 Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Sa ganitong pagkakataon pala nagiging sakdal ang ating puso kung iniingatan natin ang kanyang mga utos, ang kanyang mga palatuntunan gaya ng mga araw na ito. Gaya ng mga ganitong araw, crucial moment, yung ganitong pagkakataon, mga minamahal, tinitignan ng Diyos. Kung sakdal ang iyong puso, kung susundin mo ang kanyang mga palatuntunan, kung susundin mo ang kanyang mga utos na maging kontento ka, maglaga ka ng salita sa iyong puso, at higit sa lahat, maging heavenly minded tayo, huwag tayong maging worldly minded. Ilagak natin ang pag-iisip natin sa itaas na kinaroroonan ni Kristo. Huwag dito sa mga bagay dito sa lupa. Amen. Everybody say, praise the Lord. Ay tumayo, maminamahal, umawi tayo sa ating mahal na Panginoon. Awitin natin, mga minamahal, ang awiting mundo may maangkin ko. Yung kaligayahan ko. Praise the Lord. Mamaya na malabang tayo tayo maawit, minsan pa tayo magsisi sa lahat ng mga mananampalataya, mga minamahal. Sa lahat ng mga Kristiyano, mga minamahal. Inuulit ko, mga minamahal, isa sa banal nating pagkakatipon, babalik ang ating pinakamamahal na Panginoon. I-mindset natin yan, mga minamahal, sa tuwing tayo sasamba, upang lagi tayong seryoso at sincero sa ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah.
lumay maangkin ko. Umawi tayo mga minamahal. Kung mawawalan sa'yo, kahit maghirap man ako, wag lang malayo sa'yo. Matatapos din ito sa oras ng pagbalik mo. Magpatuloy lang ako sa paglilingkod sa'yo. kaligayahan ko ang paglilingkod sa'yo. Ang pangako mo ang siyang panhawakan ko. Matalikod pa ako Saan ako tutungo? Ikaw lang ang buhay ko. Ito ang pangako ko sa'yo. buhay ko'y binago mo. Nang lumapit ako sa'yo, O Jesus, tingin mo at panghawakan mo ako. kaligayahan ko ang paglilingkod sa'yo. Maglilingkod sa'yo. Ang pangako mo ang siyang panghawakan ko. Kaligayahan ko ang paglilingkod sa'yo. Ang pangako mo ang siyang panghawakan ko. Katalikod ako Saan ako tutungo? Umawi tayo mga minamahal. Gawin nating seryoso ang ating pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah! Gawin nating panalangin ang awitin. Panghawakan Humingi tayo ng lakas. Humingi tayo ng kapangyarihan sa ating mahal na Panginoon. Na huwag tayo mawala sa paglilingkod sa Diyos. Hallelujah! nang lumapit ako sa'yo. O Jesus, tingin mo at panghawakan mo Kaligayahan
Sama-sama po tayong manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Habang may pagkakataon, mga minamahal, sa panahong ito, mga minamahal, pinakikinggan pa ng Diyos ang ating mga panalangin. Ano man ang ating hilingin sa ating mahal na Panginoon, pakikinggan niya, mga minamahal. Sinabi niya sa kanyang mga salita na bago kayo tumawag, ako'y sasagot. Bago niyo sabihin ang inyong mga kahilingan, ako ay tutugon, mga minamahal. Pero pagkatapos mag-rapture, mga minamahal, hindi ka na pakikinggan ng ating mahal na Panginoon. Pag nagkaroon, mga minamahal, ng tinatawag na pagdagit ng mga banal, lahat ng mga maiiwan, tatawag sa Diyos, hindi na sila sasagutin. Mananalangin sila, walang Diyos na tutugon. Yan, mga minamahal, ang tinatawag na panahon na walang Diyos. A time without God. 7 years, walang Diyos. Habang nagahari ang Antichrist, mga minamahal, 7 years, walang Diyos na tutugon, mga minamahal. Wala nang miracles, wala nang healing, wala nang proteksyon, wala nang katugunan ng ating mga dasal. Kaya habang tayo po ay narito, mga minamahal, may pagkakataon pa tayo bang hindi pa nag-rapture. Ano man ang ating mga kahilingan, sabi ng Biblia, ano man ang inyong hilingin, sa pamagitan ng panalangin may pananampalataya, ipagkakalob sa inyo. Higit nating hilingin sa mahal na Panginoon na minamahal ang ating katapatan, ang ating kainitan, ang pagpapalaga sa paglilingkod sa Diyos. Hallelujah, sama-sama tayong humingi ng kapatawaran, mga minamahal, man ang ating mga pagkukulang, pagkakamali. Magseryoso na tayo sa paglilingkod sa Diyos. Ang pagbabalik ng mahal na Panginoon, first trip lang, walang second trip. Walang third trip, mga minamahal. Pag naiwan tayo, wala na tayong pag-asa kundi mapugutan ng ulo. Hope for the best, but prepare for the worst. Magkaroon tayo ng pag-asa sa rapture, ngunit ihanda rin natin ang ating sarili pag ikaw ay palamig-lamig na Kristiyano, maiwan ka sa rapture. At tayo po'y sama-samang manalangin, mga minamahal. Ano man ang ating mga pagkukulang, pagkakamali, sama-sama natin idulog sa ating mahal na Panginoon. Dakila't mapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mahal na Panginoon, minsan pagkabagan mo po kami, ano man ang aming mga pagkukulang, ano man ang aming pagkakamali, ano man ang magiging hadlang na kami po ay maging karapat dapat sa iyong pagparito, mahal na Panginoon. Alisin mo ang aming mga titirang kahinaan, mahal na Panginoon. Baguhin mo kami, mahal na Panginoon. Linisin mo ang aming mga puso, mahal na Panginoon. Lahat ng mga hadlang, mahal na Panginoon, sa aming pong pag makasama sa pagbabalik mo, mahal na Panginoon, alisin mo sa amin, mahal na Panginoon, alat ang aming mga natitirang kahinaan, linisin mo ang aming mga puso, dalisahin mo po kami, mahal na Panginoon, ihanda mo kami anumang araw, anumang oras na babalik ka, mahal na Panginoon, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. In Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Mga minamahal, patong natin ang ating mga kamay sa ating mga ulo. Abang ang kabilang kamay, patong natin sa bahagi ng ating katawan na may mga sakit. Banggitin yung mga sakit, mamaya na mabanggitin natin ang ating natitirang kahinaan, maging transparent tayo, maging tapat tayo. Ano man ang mga nabisyo natin natitira, banggitin nyo, mamaya na mahal. Demonyo ng pagmumura, paninigarilyo, pag-inom ng alak, ano mga bisyo na sa amin, lumayas ka sa amin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Demons of anger, demons of hatred, demons of envy, lahat ng gawa ng kalaban, pinalalayas namin. Demons of infirmities and diseases, cancer, leukemia, diabetes, asthma, sakit sa puso, high blood, lahat ng mga gawa ng kalaban, demons of pride, demons of vain and glory, cast out in the name of Jesus, demons of hatred, demons of envy, hallelujah, vices, cast out in the name of Jesus. Lahat ng aming mga kahinaan, lumayas kayo sa mga pangyarihang pangalan ni Jesus. Be healed in Jesus' name. Vices begun, having dissolved in Jesus' name. Deliverance in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po'y tumayo, mami na mahal, sabay-sabay tayong sisigaw 3 beses, habang tayo po, mami na mahal, ay tumatalon. Sabi ng Lucas 6:23, magsipaglundag kayo sa tuwa, napakalaki ng gantimpala natin sa langit. Dito sa Genesis, mami na mahal, Genesis chapter 28, verse 17, mami na mahal, 19, verse 17, nung sinabi ng mga anghel, gugunawin ang Sodom at Gomorrah, sabi ng mga tao, nagbibiro sila.
Ngayon sa atin ngayon nakikita ko sa mga kapatiran, pag tinatalakay natin yung rapture, tinatalakay natin yung pagparito ng malapangkong, tataka ng 666, nakikita ko sa mga mukha ng iba, nagbibiro ako. Akala nila nagbibiro tayo. Basahin niyo yung Genesis 19:17, bakit napahamak lahat ng mga tao sa Sodom at Gomorrah, akala nila nagbibiro ang anghel na nagsabing gugunawin ng Sodom at Gomorrah. Hindi tayo nagbibiro dito mga minamahal. Anytime, babalik ang ating mahal ang Panginoon. Amen. Ay sabay-sabay tayong sumigaw habang tumatalon, mga minamahal. Sabi ng banal na salita, magsilod na kayo sa tuwa. Malaki ang naghihintay nating gantimpala sa langit. Hallelujah! Praise the Lord. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon.